Guys, good morning. Ngayong araw, kuha ka ng kamuting kahoy para gawing kasaba cake. Tara guys. Anyway guys, kung bago lang kayo sa GMM TV, huwag niyong kalilimutang pindutin ang subscribe button and select all ang notification para lagi kayong updated sa mga videos ko. Normally, 6 months pagkatanim, pwede nang bunutin to. Pero make sure na malalaki na yung katawan para sigurado na malalaki na rin yung makukuha natin. So, yung mga kasama niya, maliliit pa. Pero itong isang to, malaki na. Pero sabay-sabay lang naman sila inanim. So, ayan. Meron siyang tatlo lang siya pero malalaki siya. Kahit ganyan siya kalalaki, malalambot pa rin naman siya. So pwede pa siyang gawing kasaba cake. So itong isa naman, malaki na din yung katawan niya. Yan. Medyo maliliit yung kamuting kahoy niya. Pero pwede na yan. So, next. Babalik na tayo para hugasan at balatan yung kamuting kahoy natin. Dahil galing siya sa ilalim ng lupa, syempre, madumi yan. So, kailangan hugasan na maigi. So, hugasan muna natin. Yan. So, ganito yung pagbabalat. So, aside dun sa color brown, makikita niyo yung balat niya. Meron pa yung second layer na balat, yung color white. So, dandahanin lang natin. Yan. Tapos, kapag nabalatan na siya, lalagay lang natin siya sa tubig. Pagkatapos natin balatan lahat, isa-isa natin yan huhugasan. Yan, malalaki. Pero hindi pa siya yung magugulang. So, pwede pa to. Malalambot pa. So, hugasan natin mga 2 hugas. 2-3 hugas. May running water dun sa running water. Gagadgarin na natin siya. So, ito lahat na kamuting kahoy na gagadgarin natin is about 3 kilos. So, habang nagagadgad ako, ito naman. Magkakayod na siya ng nyog. Yan. So, magagadgad na ng nyog. Old-fashioned way. So, nga pala, kinuha namin yung coconut juice, yung sabaw. Tapos, naghalo lang kami ng 1 cup ng maligam-gam na tubig. Siya na yung ginamit pang gata. Okay. So, ihalo na natin yung kakanggata dun sa ginadgad ng kamuting kahoy.
Halo lang natin ng maigi. Tapos lagyan natin siya ng 2 lata ng evaporated milk. Tapos 1 lata ng condensed milk. Bahala na kayo kung anong brand ang gusto niyo. Tapos kalahating kilo ng asukal. So haluin lang tong maigi. Tapos pwede na nating ilagay sa mga lianera. So imbis na maglalagay ng foil, ginawa namin is yung dahon ng saging. Para hindi siya dumikit. So once na kumukulo na yung tubig natin sa steamer, ilalagay na natin tong mga lianera at papakuluan or i-steam natin siya for 1 hour. After 1 hour, eto na siya. So lalagyan natin siya ng cheese sa ibabaw. At yung init ng cassava cake natin, siya na yung magtutunaw ng cheese na nasa ibabaw. Or it's up to you kung gusto nyo na i-steam pa siya for another 5 minutes.